Isang grupo ng mga deep sea salvage divers ang kakagawa lang ng maaaring pinakamalaking discovery ng ika-21 siglo. Natagpuan nila ang pisikal na labi ng hukbo ni Paraon mismo sa ilalim ng Red Sea. Hindi lang isa o dalawang artifacts ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin ang isang napakalaking underwater graveyard. Daan-daang gulong ng karwahe, mga sandata, at mga buto ng mga kabayo at tao. Pinapatunayan ng discovery na ito na ang isang sinaunang alamat ay totoong-totoo. Pero ang natagpuan nila kasama ng hukbo ang nagpapakaba sa lahat. Ang nakita ng mga divers, ito ay isang discovery na hindi dapat nangyari sa madilim at malamig na tubig ng Gulf of Aqaba. Isang sangay ng Red Sea, isang high-tech na salvage vessel ang nagpapatakbo ng sonar scans. Dapat ay simpleng geological survey mission lang ito. Nagmamapa ng seabed, pero masyadong advanced ang mga kagamitan nila para doon. Nagpapatakbo sila ng deep flow side scan sonar system, ang klase na ginagamit para humanap ng mga nawawalang submarino at treasure ships. Ang operator ng barko ang unang nakakita ng mga hugis. Hindi ito ang malambot at random na patterns ng bato at korales. Matalas, simetriko, at paulit-ulit ang mga ito. 12 pagkatapos daan-daan ng mga distinct na circular objects ang nakakalat sa seafloor. Lahat nakakonsentra sa isang makitid na daanan. Alam mo, ang bagay na hindi sinasabi ng kahit sino ay ang lokasyon na ito, malapit sa baybayin ng Nueva Beach, ay natatangi. Ito lang ang lugar sa buong Gulf of Aqaba kung saan may napakalaking underwater land bridge. Ang daanan na ito ay umaabot ng halos 10 milya, nagkokonekta sa Sinai Peninsula papunta sa modernong Saudi Arabia. Sa magkabilang panig ng tulay na ito, bumabagsak ang seabed sa lalim na mahigit 5,000 talampakan. Ito ay isang perpekto at natural na causeway. At puno ito ng mga artifacts. Agad na inideploy ng team ang kanilang top-of-the-line na remote operated vehicle, OSH ROV. Nang tumagos ang mga ilaw ng ROVs sa kadiliman, huminto sa paghinga ang crew sa control room. Ang mga larawang bumalik ay nakamamangha sa pinakamababang paglalarawan. Isang gulong ng karwahe nakatayo, kalahating nakabaon sa buhangin na parang kababagsak lang nito kahapon. Malinaw na nakikita ang 4 na spoke nito, kahit na nakabalot sa makapal na layer ng korales. Pagkatapos, dumami pa. Isa pang gulong, ito ay may 6 na spoke. Pagkatapos isa pa, at isa pa. Dumaan ang ROV sa isang field na puno ng mga ito. Pero hindi lang gulong ang natagpuan nila. Natagpuan nila ang mukhang mga basag na wooden frames ng mga chariot cab. Natagpuan nila ang mga axle, bali at sira. At pagkatapos natagpuan nila ang mga buto. Mga tambak nito, maliliit at magkakasalabid na mga tumpok na kinilala ng marine biologist sa barko bilang mga buto ng kabayo. At nakahalo sa mga ito, nakakalungkot, ay mga labi ng tao. Mga bungo, femur at ribcage. Lahat na preserba ng malamig na tubig na mababa ang oxygen at ng protective layer ng korales. Ito ay hindi shipwreck. Ito ay isang sakuna. Ito ay isang hukbo. Tila biglang pinatay lahat habang tumatawid. Ang mga divers mismo ay nagsuot ng kagamitan. Bumaba sila sa kadiliman at kinumpirma ang ipinakita ng ROV. Ito ay isang battlefield na tigil sa oras. Natagpuan nila ang mga bronze, spearheads, arrowheads at mga piraso ng mukhang armor. Pero ang pinakakapanipaniwalang natagpuan ay darating pa lang. Nakahuli ng bahagyang kislap ang ilaw ng isang diver. Iba sa mapurol na korales. Winalis niya ang buhangin at natagpuan ng isang circular object na hindi ganap na nabalutan ng korales. Makinis ito at kumikislap. Mukhang binalutan ng ginto. Ang discovery na ito ay isang bomba. Sa libu-libong taon, ang kwento ng Exodus ay iyon lang, isang kwento. Pero ang bagong ebidensyang nakahiga sa seabed ay nagmumungkahi na totoo ang lahat. Nagulat ang team, pero di nagtagal ay napagtanto nila na hindi sila ang unang nakahanap sa lugar na ito. Isang propeta o isang mandaraya. Ang hindi napapansin ng marami ay ang 21st Century Salvage Team na ito ay sumusunod sa isang mapa na ginawa ng isa sa mga pinakakontrobersyal na figura sa modernong kasaysayan, si Ron Wyatt. Noong 1970s, si Wyatt ay hindi isang trained archaeologist. Siya ay isang nurse anesthetist mula Tennessee. Wala siyang opisyal na pondo.
Walang suporta mula sa universidad at walang government permits. Ang meron lang siya ay isang kopya ng Biblia at isang matibay na paniniwala na ang mga kwento nito ay literal at pisikal na kasaysayan, naghihintay lang mahanap. Maraming tao ang nagtaka sa kanyang mga ibang claims. Si Wyatt ang parihong tao na nagsabing nahanap niya ang Arka ni Noe, ang tunay na bundok Sinai sa Saudi Arabia, at maging ang Ark of the Covenant. Sa madaling salita, inakala ng academic world na isa siyang biro. Isang mandaraya, isang taong nakakakita ng gusto niyang makita. Pero noong 1978, gumawa si Ron Wyatt ng isang bagay na kabe-verify lang ng bagong high-tech salvage team. Nagsuot siya ng basic scuba gear sa Nuweiba Abid at lumangoy palabas sa parehong underwater land bridge. At sinabi niyang natagpuan niya ang eksaktong parehong mga bagay. Bumalik si Wyatt na may dalang mga grainy, low resolution na mga larawan ng mga gulong ng karwahe na nakadikit sa korales. Inilarawan niya ng detalyado ang paghahanap ng mga gulong na may 4, 6 at 8 spoke. Ito, sabi niya, ang wow factor, ang hindi maikakailan na patunay. Bakit? Dahil alam ng mga historian na ang sinaunang Ehipto ay matagal na gumamit ng 4-spoke chariots lang. Hindi hanggang sa ika-18 dynasty, ang eksaktong panahon na inilalagay ng maraming iskolar ang Exodus, nang gumamit sila ng mas matibay na 6 at 8 spoke na mga gulong para sa digmaan. Sinabi rin ni Wyatt na nakahanap siya ng human femur at iba pang mga buto. May dinala pa siyang piraso ng chariot cab sa ibabaw, pero tinanggihan ang kanyang ebidensya. Masyadong malabo ang mga larawan, masyadong malawak ang kanyang mga claims. Nagtipon ang academic world at idineklara siyang peke, at nakalimutan ang kanyang mga discoveries maliban sa kanyang mga pinakadedikadong tagasunod. Hanggang ngayon, ang bagong salvage team na may kanilang 10 milyong dolyar na sonar systems at high-definition cameras ay hindi lang nakahanap ng isang site. Nahanap nila ang eksaktong site ni Ron Wyatt. Ang lokasyon na itinuro niya sa mapa 40 taon na ang nakalipas ay ang eksaktong lokasyon ng napakalaking bagong kumpirmang debris field. Nakamamanghang vindication para kay Wyatt. Pero ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng kanyang kwento ay ang isang bagay na hindi mahanap ng bagong team. Bakit nila ito itatago? Ang pinakamalaking claim ni Ron Wyatt ay hindi lang ang pagkakakita sa mga gulong. Ito ang sinabi niyang ginawa niya. Ayon sa sariling salaysay ni Wyatt, nakahanap siya ng isang gulong na espesyal. Hindi ito katulad ng iba, na wala na sa korales at panahon. Isipin mo yon saglit. Karamihan sa mga artifacts na nakita niya ay mga anino lang na balot ng korales. Makikilala lang bilang mga gulong sa kanilang basisiks na hugis. Mga multo sila. Pero ito ay iba. Sinabi niyang ito ay isang gold-plated wheel. Perpektong napreserba, nakahiga sa seabed. Inilarawan ito ni Wyatt na parang kakabagsak lang kahapon. Hindi lang buo ang gold veneer. Kumikislap ito sa kadiliman ng ilalim ng dagat. Ito ay hindi lang isang gulong ng karwahe. Ito ang gulong ng karwahe ng isang prinsipe. Isang mataas na ranggo na general, o marahil maging ni Paraon mismo. Ito ay isang museum piece. Nakaupo sa buhangin. At pagkatapos sinabi niyang nakuha niya ito. Sinabi ni Wyatt na siya at ang kanyang team ay nagawang hilahin ang mabigat na gold veneered artifact sa ibabaw. Hindi ito maliit na gawain. Ito ay isang mabigat, delikado at napakahalagang bagay. Nag-ooperate sila sa napakaliit na budget. Walang high-tech na salvage equipment ng isang major institution. Bawat sandali ay may panganib na masira ang mismong bagay na hinahanap nila. Pero nagawa nila ito. Lumabas sila sa ibabaw. Ang Red Sea ay tumutulo mula sa isang bagay na hindi nakakita ng araw sa mahigit 3,000 taon. Alam nilang hindi nila basta-basta maaaring itago ito. Kaya di umano'y dinala nila ito sa mga autoridad ng Ehipto. Iprinisinta nila ito sa Director of Antiquities, isang taong tuwang-tuwa sa discovery. Halos mailarawan mo ang eksena. Isang maliit at maalikabukan na opisina, makapal ang hangin sa pag-aabang. Si Wyatt at ang kanyang team, basa pa rin ng tubig dagat, nagprepresenta ng imposibleng artifact na ito. Ang sinasabing reaksyon ng direktor ay hindi lang academic interest. Inilarawan ito ni Wyatt bilang puro at walang halong tuwa.
Ang direktor ayon kay Wyatt ay nagkumpirma na ito ay isang ika-18 Dynasty Chariot Wheel. Ang panahon ni Moises, ang panahon ng Exodus. Nangako itong lilinisin, pag-aaralan, at ilalagay sa museo. Ito ang magiging centerpiece ng isang bagong exhibit. Umalis si Wyatt sa Ehipto, naniniwala na nagawa na niya ang kanyang tungkulin, na ibigay na niya ang patunay. Pero hindi na muling nakita ang gulong. Hindi ito kailanman lumabas sa Cairo Museum. Walang academic paper na kailanman isinulat tungkol dito. Walang larawang kailanman lumitaw. Nawala ito sa isang bureaucratic black hole. Nakabibingi ang katahimikan. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang mga buwan ay naging taon. Nang magtanong ang mga susunod na researcher sa Egyptian Antiquities Department tungkol sa natagpuan, itinanggi nila ito. Sinabi nilang walang record nila ni Ron Wyatt, walang record ng meeting, at siguradong walang record ng Golden Chariot Wheel mula sa ilalim ng Red Sea. Hindi lang nagpa-restoration ang gulong. Ang opisyal na kwento ay naging ang gulong ay hindi kailanman umiral. Basta na lang nawala ito. Dito nagiging kakaiba ang kwento. Nagsisinungaling ba si Wyatt? O nakatisod ba siya sa isang katotohanang napakalakas kaya kailangang ilibing? Ang mga skeptics ay may madaling sagot. Si Wyatt ay isang mandaraya, isang conman na naghahanap ng kasikatan, gumagawa ng kwento para sa kanyang mga donor. Pero nagtatanong ang iba, bakit ito? Bakit gumawa ng kwento na napakadaling i-verify? Pinangalanan niya ang opisyal, inilarawan niya ang artifact, nagbigay siya ng treasure map sa mundo at sinabing, pumunta kayo at tanungin ang taong binigyan ko nito. Ang bagay na hindi sinasabi ng kahit sino ay ang pisikal at hindi maikakaila na patunay ng Exodus ay magiging, sa madaling salita, isang political at kultural na bangungot. Isipin ang mga implikasyon. Hindi natin pinag-uusapan ang isang malabong inscription o isang nakakatukso na piraso ng pottery. Pinag-uusapan natin ang Golden Chariot ng isang nalulong na Egyptian army, natagpuan sa eksaktong lugar na sinabi ng Biblia. Kukumpirmahin nito ang pundasyong kwento ng tatlong major world religions bilang literal na katotohanan. Muling isusulat nito ang mga history books mula sa simula. Agad nitong ibabalida ang isang historical narrative, higit sa lahat ng iba. Magdadala ito ng kaguluhan sa mga territorial claims, historical grievances, at malalim na national identities. Isang bagay ang maniwala sa isang himala. Iba na ang magkaroon nito na nakaupo sa glass case sa Cairo. Nararamdaman ng bagong salvage team ang pressure na iyon ngayon mismo. Nag-operate sila ng palihim, pinunduhan ng mga private backers dahil walang opisyal na institusyon ang nangahas humawak nito. Alam ng bagong team na ito ang kwento ng Golden Wheel ni Wyatt. Alam nila na ang tunay na panganib ay hindi ang lalim o ang mga pating. Ito ang mga papeles. Ang kanilang private backers ay mga anonymous na milyonaryo, mga taong gustong malaman ang sagot, kahit ano pa ang gastos. Pero kahit ang pera nila ay hindi makakabili ng universal access. Binalaan sila ng ilang gobyerno. Binabanggit ang Marine Preservation Laws. Ang Marine Preservation Laws ay isang maginhawang dahilan. Ito ay isang bureaucratic wall na itinayo para pigilin ang mga tao. Mukhang may mga taong ayaw matagpuan ang hukbong ito. Nakahanap ang bagong team ng mga gulong. Nakahanap sila ng mga buto. Pero nawawala pa rin ang Golden Wheel. Higit pa sa isang shipwreck. Kaya ano ba talaga ang tinitingnan natin dito? Ang mga nanonood ngayon ay malamang na nakasandal pa harap, nagtataka. Posible bang ibang bagay ito? Sa mga henerasyon, ang kwento ng Red Sea Crossing ay iyon lang. Isang kwento, isang alamat. Pero ngayon, habang tumatagos ang high definition sonar sa malalim na tubig, ang dating alamat ay nagsisimulang magmukhang isang nakalubog na crime scene. Ang mga skeptics, syempre, ay hindi kumbinsido. May sarili silang mga teorya at para maging patas, lohikal ang tunog ng mga ito. Sa umpisa, sinasabi nila na ang Gulf of Aqaba ay walang iba kundi isang ship graveyard. Isa ito sa mga pinakaabalang at pinakamapanganib na shipping lanes ng mundo sa libu-libong taon. Pinagtatalunan nila na ang mga gulong na ito ay pwedeng kahit ano. Maaaring mula ito sa isang Roman cargo ship na lumubog sa bagyo.
Maaaring mula sa isang Ottoman vessel o isang merchant ship mula sa Middle Ages. Itinuturo nila na ang buong lugar na ito ay puno ng mga bangka. Pagkatapos, inaatake nila ang mga bagay mismo. Sinasabi nilang ang mga buto ay mga kakaibang hugis na bato o mga piraso ng reef. At ang mga sikat na gulong, mga hindi pangkaraniwang circular coral formations lang ang mga ito. Sasabihin sa iyo ng mga marine biologists na ang corales ay maaring lumaki sa mga kakaibang pattern, gumagaya sa lahat ng uri ng man-made na hugis. Ito ay isang klasikong kaso ng pareidolia, ang pagkakakita ng mga pattern na wala talaga. Pero ang bagong ebidensya na nakolekta ng mga salvage at research team sa site ay halos imposibleng paniwalaan ang mga skeptical claims na ito. Narito na ang data at winawasak nito ang mga lumang argumento. Una, sirain natin ang shipwreck graveyard theory. Ang isang shipwreck o kahit isang dosena ay hindi maaring magpaliwanag sa lawak ng discovery na ito. Napakalaki ng debris field. Mahigit 1 milya, ito ang haba. Bumubuo ng isang malinaw na koridor mula sa isang dalampasigan patungo sa kabila. Ito ay hindi isang barko. Hindi ito isang koleksyon ng mga barko. Ito ay daan-daang individual na piraso, lahat nakaturo sa iisang direksyon, na parang isang convoy na full speed na tumatawid ay binangga ng isang freight train. Bukod pa rito, homogeneous ang debris. Sa isang ship graveyard, makakakita ka ng halo-halong artifacts, pottery, anchors, iba't ibang uri ng ship hulls, at cargo mula sa iba't ibang panahon. Dito, 3 bagay lang ang natatagpuan nila. Mga karwahe, mga sandata, at mga buto. Pangalawa, sirain natin ang hindi gulong iyan theory. Ang bagong high-definition sonar at 3D photogrammetry scans ay perpektong malinaw. Ito ay hindi mga bato, hindi mga random na corales. Ito ay perpektong simetriko, man-made objects. Makikita mo ang mga hub, ang mga spoke, at ang mga rim. Marami ang eksaktong sukat at disenyo ng ika-18 Dynasty Egyptian chariots, ang Ferrari ng sinaunang mundo. Literal nating makukuha ang isang carving mula sa isang libingan sa Tibes, itapat sa 3 diskan, at perpektong magkatugma, parehong 6-spoke design, na parehong lapad ng axle, at ang huling pako sa kabaong na iyon. Nakakakuha ang mga scanner ng team ng mga metal signatures sa ilalim ng corales. Sa ilang kaso, nakahanap sila ng mga gulong na gilded. Hindi lumalaki ang corales sa gold leaf. Ito ay isang royal army. Kaya, ito na ba ang pinal na pisikal na patunay ng Exodus? O ito ang pinaka-elaboradong coincidence sa mundo? Ipaalam sa amin ang iyong teorya sa mga komento. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kamanghamanghang nakatagong kwento, nakatagong kwento, nakatagong kwento, nakatagong kwento.